kasi meron tayong talaga namang IT expert, no? Talaga masasabi ko talagang very seasoned technologist, no? And of course, kasama dito is also to understand as well, no? Ano-ano ba tong mga government services, di ba? Marami tayong mga government services, pero I'm pretty sure baka hindi pa lahat tayo tumatangkilik nito. So kaya inimbitahan namin siya. So allow me to actually do this introduction. I am very very proud of this person actually. So he is a multi-awarded technology leader, a public servant driving the Philippines digital transformation as the chief of the e-government at the Department of Information and Communications Technology or DICT. He spearheads the modernization of the national services through high-impact platforms, including the eGov Super App, eGov AI, eGov Chain, and Digital National ID. Malamang po, ang lagi nyo lang naririnig is the eGov Super App. Pero alam nyo ba na meron ding eGov AI and eGov Chain? So alamin natin yan mamaya. A pioneer in the Philippine technology ecosystem. He is the founder of Multisys Technologies Corporation. Diyan ko po siya nakilala. One of the leading software company in the country, and the latter, the MVP Group acquired his company, naming him as one of the most successful startups in the Philippine IT industry. His visionary leadership has earned him prestigious honors, including the 2026 People of the Year by People Asia, the 10 Outstanding Young Men or the TOYM for Science, Technology, and Engineering, and the Filipino Technology Icon of the Year. So, wow talaga. A proud Ilocano from Kawayan, Isabela, he remains a steadfast advocate for inclusive technology, making government services closer to the people. Ayan. I really like this last line item. Making government services closer to the people. So mga kapatid, mga kababayan, let me give to you no other than idol ko, Undersecretary David Almerol. Okay. So, hi Mel, good afternoon. Ayan. So, sir, maraming salamat, Yusek Dave. Alam ko, sir, you are very busy, no? So, kanina lang, actually, kausap ko yung team mo. And after this, mukhang jam-pack pa, sir, ang iyong schedule. But maraming salamat po, sir, at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon. So, sige, sir, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. We know that you are a very well-known figure in the technology sector as well as also in the national government. Pero marami pa rin yung interesadong malaman, sir, ano ba yung background mo, 'di ba? Kasi ngayon syempre people know more about you as one of the leaders, no? O as part of the executive team of DICT. Pero siguro maganda mag-backgrounder tayo, sir. Share mo naman, sir. Paano ba, sir, nagumpisa yung ating IT journey? Ayan. Well, Mel, again, good afternoon. Well, as you know me, I am a full stack programmer. So ako po ay isa talagang hard coder ang tawag sa amin. So as a programmer, hindi po ako talaga lumalabas masyado. So I'm there holding my laptop, coding, developing software, systems, platforms. So talagang isa po akong computer science graduate. Galing po ako ng Isabela. At ako po ay mag-isa lang that time, no? From 2009 to 2014, basically mag-isa akong I'm a single man army in terms of doing my little business that time. Nagsisimula ako sa Manila. So, nagbebenta ako naman kung ano-ano mga software, no? Ito yung mga POS, mga pharmacy system, at kung ano-anong mga maliliit na software, no? So, doon ako nagsimula talaga. So, 5 taon akong mag-isa. At ako yung taga-gawa, taga-benta, ako din yung lahat, just me that time. So, noong 2015 ako nagsimulang mag-build ng team. So, doon po pinanganak yung Multisys. Yes.
I see. I see. So, sir, siguro, no, so from there, ano, sir, yung nakita mo, no? Or ano yung nag-trigger na bakit isang araw biglang nagising si Mr. Dave Almirol at nasabi niya, ay, parang gusto ko magserbisyo sa national government. Ano, sir, yung nag-trigger nun? Actually, wala sa plano talaga. Wala sa plano talaga Okay. mag-join sa government. Not even in my dream or even in my thinking na I'll be joining the government. No? So, way back 2021, before Opo. yung filing ng candidacy. So, ito yung joint candidacy ni PBBM and Sara that Yeah. time. So, the president visited Multisis. So, hindi ko talaga siya kilala, but he visited Multisis. I was introduced to him by one good friend. Nagkakwentuhan kami, and then nagulat ako na BBM is also a very techy, no? Okay. Yeah, so ang ganda ng usapan namin, and he understood the power of technology to change lives. And parang na-excite ako na someone is talking about technology. Yes. Okay, but wala pa sa Precisely. plano ko mag-join talaga, no. But after the winning ng 2022, yun nga, I was invited to join. Well, number one, ayaw ng family ko that time kasi ba't ka papasok sa politika, magulo dyan, ganyan-ganyan, no. At but PBBM, I remember his word, no, nung one of our meeting na few people can serve. Why not contribute your strength? So True. So personally, I've been blessed. I came from nothing. Galing ako sa walang-wala at you know my story. So it's really a very humble beginning. And I've been blessed to have a lot of clients sa private, 'di ba? And then 2018 it was acquired nga by the MVP Group. Yes. Yung Multisis, kumita naman ako sa private, and then I'm so blessed na nagkaroon ako ng may sayos na financial. So sa top of my mind, I think how about let's give back naman. Ayan, yan talaga nag-trigger sa akin, no? Aside dun sa very inspiring moments namin ni BBM na nagkwentuhan that digitalization can be a tool to change lives. Yun, I was inspired also to somehow give back naman Yes. sa ating community. Yeah. Actually, this is very inspiring, kasi even like I myself, matagal na rin po akong kakilala ni Yusek Dave. So, nakilala niya ako in the industry as a cybersecurity leader, no? While si Yusek Dave naman is really, I would say one of the high-profile technology leaders, no, in the country. So, natutuwa ako kasi 'di ba, parang usually kasi pag galing ka ng private sector, medyo nagdadalawang isip tayo if we wanted to join the national government, 'di ba? Pero talagang I really commend you, no, Undersecretary Dave, kasi talagang you have that courage, 'di ba? You have that courage to take that big leap, no, to join the national government and really enhance complement, I would say, the existing technology experience, more so the skill set and the technology leadership, no, needed sa DICT. So, maraming salamat talaga dyan. And yes, we are also like looking forward, no, to have that discussion because like yung nabanggit ko kanina, marami tayong mga applications, that you have actually spearheaded, no, in DICT. Siguro, sir, isa-isahin natin siya, no. So tapos siguro in sometime in the future we can have a deep dive. Maimbitahan ka namin ulit, sir. Sir, itong eGov Super App. So, I myself is also a user of this. So, lahat ng mga government services nandito. Siguro, sir, i-share mo sa amin, ano ba yung mission, vision natin, sir, dito sa eGov Super App? And siguro maganda ring malaman, kumbaga Filipino pride, di ba? Tayo lang ba, sir, yung may ganito sa Southeast Asia or within the region or globally? Kasi kumbaga parang, I've been traveling. So sabi niya, oh, really in the Philippines you have that. So, parang yung ibang countries wala nito. So, sige sir, I will give the floor to you.
Well, nung nagsimula yung idea ng eGov Super App, yung unang-una dito talaga, we check ano ba yung problema ng Pilipino, di ba? So, ako lagi as a problem solver ang tawag sa amin. Kasi if you develop a software, may isang problema, mahaba pila, or komplikado, mabusisi. So, ang trabaho ng programmer, gawing mas madali. Di ba? Yes, Yun ang ating trabaho pati sa cybersecurity, di ba? Like you, Mel, di ba? Na dapat masarap ang tulog mo sa gabi, na hindi ka mahahack, di ba? Mahirap yun, sir. Okay. So, alam naman natin buhay natin as Pilipino, di ba? Na paulit-ulit na lang, di ba? Parang pag gobyerno ang pinag-uusapan, parang branded tayo na magulo dyan, mahaba pila, matatraffic ka pa, uulit na naman na mag-submit ng mga documents na naman. Pupunta ka sa isang agency, pagdating mo doon, may manual na process na naman, then the same information, the same pangalan, the same biometrics, the same ID. Parang ang hirap kapag you deal with government. So parang yun yung branding, no? Parang sir, hindi kasi efficient, di ba? Parang Yes, pinrovide mo na to dito, ginawa mo na to dito, tapos pagdating mo dito, uulitin mo agad yung prosesong yun. Correct, so, correct. experience natin yan as Oo. Pilipino, no? Opo. So, ito yung unang-una kong nakita na, how about gawin nating madali ang buhay ng Pilipino? This is one of the dream, personally, na bakit hindi pwedeng once ka na lang mag-submit ng data mo, at hindi pwedeng bahay ka na lang, di ba? At pwede ka nang makakuha at mag-avail ng government services. Diyan pinanganak yung eGov, no? So naghanap kami, sino ba yung efficienteng bansa ang merong tinatawag Oo na nga, app, no? So si Singapore, meron siyang SingApp, di ba? Yes. So SingPass. Yung SingPass. SingPass, so meron siyang app na nandun yung yung ID niya. Hindi siya gumagamit ng physical card na eh. Meron silang Oo. digital ID sa cellphone. Andun na rin yung kanyang birth certificate at ibang mga permits, no? And then, na-meet ko din that time, I remember Dubai, meron silang app din na ginagawa that time. Tapos, na-meet ko din yung some of the people ng Kazakhstan, meron din silang app na Kazakhstan? sinisimulan. Yeah, ang ganda. Okay. So sabi ko, let's do it. Okay? So, it so happened na nagkaroon ng collaboration between PSA and DICT. Na PSA, ayusin yung okay. national ID. Yeah. Kasi alam kong walang silbi ang super app kung walang identity verification. Or True. else punong-puno ng fraud yan. Punong-puno ng mga fake identity yan. So top of my mind, napakaganda nito kapag na-integrate natin ang national ID sa isang registration system. Para yun ang unang-unang isosolve mo na dapat walang peking identity ang mag-register sa system mo para to gain trust. True. Alam nyo kasi True. pag government ang pinag-uusapan, trust is the new oil, 'di ba? Pag Yes, wala kang tiwala sa gobyerno, mawawalan tayo ng kredibilidad para gumamit ng mga technology. So, another one is napansin ko na bakit parang walang lumilipad na digital efforts ng government. Parang may sisimulan, picture taking, mamaya hindi lilipad, walang continuity, 'di ba? So pinanganak yung idea ngayon ng eGov Super App. How about in one system? Dito na lahat-lahat ang government services. Ayan. So, diniscuss ko ito sa presidential management that time. At if you remember, 2023 nga, nag-pilot implementation tayo together with the president. At surprisingly, biglang yung adoption, ibang level yung adoption. Yeah. Ibang level yung adoption, no? So, that time, konti pa lang yung features That time, in-integrate namin yung, yung e-travel, kung maalala mo. Yung, Yes. Kasi that time, sa e-travel, pagpunta mo sa airport, ang dami mong gagawin. Oh, yes. Oo, may sir. fill upan ka na arrival card, departure card, Yeah. tapos may customs form ka pa, mag-fill up na naman. Tapos may website ka pang pupuntahan para ka lang mag-fill up kung may sakit ka o wala para sa Bureau of Quarantine. Akala ko drama lang yung mga papel-papel na yon. Hindi pala. Ini-encode pala yun manually. Sako-sako pala yun na papel. Kasi kailangan ng data ng Department of Health, Department of Tourism, Department of Transportation. Ganyan pala kakomplikado ang pagpasok, paglabas pa lang ng airport. So pinanganak yung unification ngayon ng 10 agency in one system, yung e-travel. Kaya yung unang-unang in-integrate natin sa sa eGov App. Then yun na, the rest is history. Sumama na yung mga ibang agency. Nandiyan na yung national ID mo. Tapos nandiyan na yung PhilHealth mo, yung mga contributions mo, benefits mo. Tapos sumama na rin yung job creation.
pwede ka na mag-apply ng trabaho, yung resume mo, pwede ka na mag-build, kasi nga job creation is also one of our priority. Kasi masarap sana na matulungan natin yung ating mga mamamayan naman na magkaroon ng trabaho, di ba? So, and then, nakita namin na napaka-powerful pala nung Digital National ID. By the way, ngayon, 91 million na ang ating Digital National ID. Wow, congratulations. Yes, so, ang galing. We're so thankful that the President acknowledged 91 mil. 91 million. So, Yes. out of 95 million captured by PSA. Sir, ang population kasi natin, ano na ba tayo ngayon? 115. 115. 115. 115. Pero estimation around mga 100 kasi syempre mga bata, 'di ba? Hindi Opo. pa kailangan ng digitalization 'yan. So nasa 95% adult population na tayo. So konti na lang, mga around 5% na lang adult population ang yes. hindi pa registered sa national ID, 'di ba? Okay. Okay, I'll dive in. Siyempre, nandito na yan tayo sa matatawag natin. What is next for e-gov apps? At sa ngayon ho, nasa 1,000 mahigit na yung systems no, na naka-integrate kay eGov app. No? So aside nga dun sa Digital National ID, nandyan na, nabanggit ko kanina, nasa 91 million na yung ating Digital National IDs natin. Ang eGov app naman, nasa 40 million downloads na tayo. No? Okay. Actually, ang exponential. sobra yung adoption. Hindi ko ito ina-expect, Loli. No? In fact, ang report ko nga lang sa Malacanang that time, sana magkaroon lang ng 30 million downloads sa 2028. Wala pa. 2028 ang pangarap, nasa 30 million. Happy na tayo doon. Pero Wala pang 2028. tama, kaka 2026 pa lang, nasa 40 million na. So, imagine yung download na 80,000 to 100,000 daily downloads. So, nagulat talaga kami sa adoption talaga, Loli. But thanks to you. Kasi na-transform Exactly. itong ating lahat ng ating kailangan mapaalam. Where do you attribute that? Bakit naging ganun ka exponential ang growth? Yung grabe yung increase ng gamit todo. dahil tumulong po yung mga ibang agency. Ayun. Hindi naman ito All nangyari other lang ng DICT lang ang gumawa. No? Okay. So this is also to give credit to the government agencies who really join forces with us. Kaya nga yan, nandyan yung PhilHealth na natin, di ba? Nandyan na yung Pag-ibig natin, GSIS natin, nandyan na yung mga, yung LTO natin. Pati nga senior citizen nandyan na. Dapat po. Opo. Pag nag-download ka ng eGov app, pag alam niyang 60 years old or above ka, automatic na yung senior citizen's ID mo. Ayun. So, you don't need maganda anymore yan. to Oo. you don't need anymore Hindi na kayo to pupunta sa face to face. LGU, di ba? Punta pa. Para ka lang Pamasahe, pila, pawis, Oo. and all. So, a lot easier na unburden natin sila. Napakarami ng ating mga features sa eGov app, no. Pati trabaho nandiyan na, AI nandiyan na. Nandiyan na rin yung mag-apply ka ng ano mo. Ako nagulat ako, nag-apply ako ng NBI ko in 5 Also, minutes lang nakuha ko na agad. ayan, naku. Imagine mo in 5 Very minutes. efficient. Mel. So, yeah. Malalaman ba din Dati dyan? kasi half day yan. Minsan nga, Yusek. Ay, naku, full day. Lampas pa half day. Oo. Talaga nakapila ka maga pa lang para ka na sa US Embassy ba? Tagal. Ngayon in 5 minutes nakuha mo na, cleared ka. Pag hindi ka cleared, hindi, biro lang. May criminal record ka, hindi, biro lang. So, at ang mga features na nabanggit earlier, I was listening, lahat po ito, ano pa ang nasa pipeline? Maraming ang pipeline namin is to promote na, no. Okay, yan na. So, awareness is very important eh. Kami naman kasi sa eGov, result is always our first announcement. Mas maganda kasi i-announce mo yung bagay ng tapos na, nagawa na, di ba? So, nakakatuwa yung usapan namin ni Mel kanina na kung nag-submit ka na pala ng once lang ng information mo, ang isang halimbawa si Mel, nag-submit na ng pangalan niya, biometrics niya, signature niya, picture niya, dapat wag na niyang ulitin pa sa ibang ahensya. Dapat minsan ka na lang. Take Oo. note isa na lang para hindi ka Oo. nahihirapan doble-doble, maduplicate. Tama, Loli. Kasi ang tawag dyan, once only policy. Ba't mo once only policy? Ba't In mo layman's term, pakitagalog po. Ayan. Isa lang. Minsan lang. Minsan, Huwag mo yes. nang pahirapan yung mamamayan. Napipila na naman, uulit na naman, submit na naman ang pare-parehas na dokumento at information. Kaya tayo ngayon, if you use the eGov app, magugulat ka, pwede ka na mag-apply ng driver's license mo, bahay ka na lang. Pwede ka na rin mag-apply na rin sa NBI mo, mag-apply sa certificates mo. Pati nga birth certificate, pwede na rin mag-apply through PSA. At iba-iba pang mga What services. about No? kasi po tax time ngayon, I was like speaking to
revenue officer. Will that also be the norm? I think that's one of the biggest launching po ng EGOV this year. Not to preempt po yung launching po Sorry. Opo, together pero kasi- with BIR. So meron po kaming launching po soon together with BIR. Ayan, abangan natin para yan. po Taxes. tayong mga taxpayer, Oo naman, wag diba? nang umilaw or Oo nga, naku, revenue na nga gusto itong ko yan. bibigay namin sa inyo. Yes. bahay ka na lang, pwede na pong The mag-file comfort of your home. saka magbayad ng taxes. Ayun. At saka sana Yusik pati yung real estate tax, di ba? Mga- Kasi tayo kapag malapit na mag-April Buwis. 15, di ba? Sa Amilyar. LGU, ang haba ng pila. Amilyar. Sana magawan din po natin ng paraan kahit sa mobile, no? Pwede na. po yun. Actually, I don't know, I Suggestion. forgot to mention kanina, meron pa tayong another implementation po sa EGOV. Ito yung tatawag na ELGU naman. ELGU. ELGU, Ano po I'm happy to announce, nasa 1,037 LGUs na ang gumagamit. Operational na. Operational po yan, okay? Pero ano po yung ginagawa ang ng features po ng ELGU po yan? ELGU, ito po yung mga business permit, Ayan. Okay. ito po yung mga sedula, pati po yung sanitary permit, construction Sanitary, permit, yes, yes. working permit. Isusunod na po itong real property tax naman Ayan, na RPT. i-connect yan. kay ELGU. So, doon sa Galing. ELGU, tama ba? Ang gumagamit nito would be the business enterprises po. Yeah. Correct. Mga And even negosyante. individuals, let's say mag-apply ka ng marriage certificate mo, then certificate ng kamag-anak mo or birth certificate mo, pwede na po sa ELGU po yan. See, yung mga BPLO offices siguro, Tama. dapat sila ang nakatutok dyan. Kasi huwag nyo na kami pahirapan, kami na nga nagbibigay ng revenue sa inyo eh. Sabi ganun. At least Tama, ma-unburden Loli. naman kami, di ba? What about OFWs? We have 10 million of them. Ano ang meron ba kayong parang siguro program for them? Naku po, sa EGOV, may meron pong special button dyan na OFW. Okay. Pag kinik mo yung OFW button sa EGOV app, bubulaga po yung OFW one-stop shop. Okay. Andun na po yun. Andun na po yung benefits mo sa OFW, yung OFW pass mo, yung mga beneficiary. At halimbawa, ina-abuse ka sa abroad or Oo, may yan. complaint Ang ka. daming ganyan. Sa EGOV app, pwede ka na magreklamo. Marireceive yan ng OWA yan. Okay. Para tutulungan galing ka. oo. In fact, ginamit po itong EGOV app nung po nagkaroon ng repatriation po ng ating mga kababayan na nagkaroon po pauwi. ng war Dito sa, ngayon. sa Middle Opo. East. Punta ka lang po sa EGOV, meron pong button dito na OFW One-Stop Shop. At pagka-click mo doon, pwede ka na magpa-rescue. Lahat nandun. Andun na po yun. Galing. Yung pala eh. Oo. Hindi ka na So, mahirapan, pupunta ka pa sa embahada Tapos, doon. ano to sir, parang real time na nanonotify ang DMW about it. Yes, si DMW sa kasi OWA, doon sa mapa, yung dashboard monitoring ni OWA, magbi-blink doon. Okay, galing. magbi-blink. So halimbawa, taga Dubai ka or taga Qatar, gusto mo nang Bahrain, umuwi yung pamilya anywhere. mo, gusto mo nang magpa-repatriate. Yes. Magbi-blink doon, makikita ng OWA, tatawagan ka na ngayon. Then, i-schedule na ngayon yung repatriation mo, yung ticket mo. Ayan pabalik. malinaw po sinabi ni Yusek kasi meron po tayong mga talagang humihingi ng tulong sa atin sa ating OFW segment. Sinasabi nila, gusto na namin umuwi. Hindi nyo na pala kailangan pumunta sa embahada o sa konsulado kung saan kayo nandun, whether sa Qatar, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, anywhere you are. Isang click lang pala. Tama po. And then, alisin nyo na ako, dalhin nyo na ako dyan. OWA will really act on it real time. Siguro kasi kausap ko si Secretary Hans Kakdak, sabi niya, Loli, we're again, inaayos pa lahat. Pero sinabi na ni Yusek, one click away. Ang laking tulong. Yes. Kasi yung mga kamag-anak nila dito, Yusek, talagang nag-aalala na. Umuwi na kayo dito, wag na kayo dyan, hindi na namin kailangan ng remittance sa pera nyo, basta importante safe kayo. Now, with a click or one click away, paparescue ka na. So, I hope ang OWA, kayo po, Secretary Hans, ayan, mismo si Yusek, no less than Dave Almirol, is telling you, nandyan, nakaklik yan, pa-activate nyo na. Kasi, kaya nga, pagtutulungan tayo. So that's OWA. What about yung mga may mga legal cases, gusto nilang mag-avail ng mga sapaw? Ako po, another feature po yan ng EGOV app. Ayan. Ang pangalan po niyan ay EGOV Servicio Center. Aba, meron. Doon sa bottom area ng app, meron pong Servicio Hub button doon. Okay. Pagka-click mo, pwede ka pa mag-avail po ng iba-ibang klase ng services. Nandyan na po yung halimbawa, kailangan mo ng medical services. Yan. Pwede, halimbawa, wala kang pambayad ng gamot, wala kang pambayad sa hospital, tutulong po ang iba-ibang mga agencies. Halimbawa, kailangan mo po ng medical assistance, financial assistance, pati po legal assistance. Yan, importante. Nandyan na po yung PAW. Yan. So pag nag-click ka po doon,
mag-a-assign po ang PAW ng libreng lawyer para sa inyo, Pro bono, para sila po yung Sir, pro bono, pro bono Wala po kang 'yon. pera, eh. Wala pong bayad, gobyerno po ang magpo-provide po noon. Pati nga po yung pati halimbawa wala kang pampalibing, yung funeral assistance, meron na rin sa eGov app. Oh, Click mo lang doon. Syempre, kailangan mo ilagay lang yung mga death Detalye. certificate, Oo, ganyan, anong detalye. dahilan, wala Opo. kang panggastos. Alam mo ninyo, sa eGov app, ang vision talaga ng ating mahal na Pangulo, lahat na ng maisip natin, okay, na ibigay sa tao, na pampadali ng buhay natin, at para matulungan natin sila, na wag na pong pumila pa or pumunta pa sa iba-ibang Mahirapan lugar. pa, face to Nandyan face. po yan. So, meron na po tayong 2 branch ngayon Service center. ng ating Servicio Center, Saan po yan? eGov Servicio Center. Unang-una po sa San Juan. Okay. Ang ganda po ng Mayor place. Zamora. Dalawa po ang mukha ng eGov ngayon. Ano? Yung eGov Super App, ito po yung mobile app. Ito po Okay. yung bahay ka na lang. Alright. Yung eGov Servicio Center naman, ito po yung physical one-stop shop. Pupunta ka. Pagpunta mo sa isang lugar, nandun na po lahat. So, you were like mentioning kanina, ayan, meron na sa San Juan. Ano pa po yung susunod na mga mga So, bayan? inaugurate po ang Cebu Okay, 2 yan. months ago. So, we have Cebu already. And then we're putting up more. We plan to put one in Davao and also in Batangas. And then po, ang pangarap natin, lahat ng region, magkaroon na po tayo ng tinatawag na eGov Servicio Center. Regions 1 to Oo. 13 all Para over. po, pag pumunta ka doon, huwag ka nang lumabas. Doon na lahat ng government agency. Kasi po, hindi naman po lahat techie. Parang di ho ba? one-stop shop, sinabi mo Physical po. one-stop shop po ito. Opo. But ang isang challenge kasi, Yusek, hindi ka sila marunong. Meron ba tayong pwedeng training, repeated trainings para maintindihan nila paano pag-click nito pa? Yung iba, hindi techie. Kaya meron po tayong eGov Service Center. Ito po Opo, yung mga yun hindi na. techie. Okay. Kapag pumunta ka po doon, talaga bang i-assista ka na Ayun. ng mga agency. Nandun na po ang PhilHealth, nandun na po ang Pag-ibig, nandun na po ang SSS, nandun na po ang LTO, NBI in one location. So, you don't need to be, wala ka pong cellphone, Yes. wala ka pong Yun, internet. isa pa yan. Kung ayaw mo po Yung hindi mo kaya po yung online one-stop shop, pumunta ka na lang po sa Servicio Hub. Physical one-stop shop po yun. And you mentioned internet. Sana laging connect. Oo. Meron tayong talagang... Yes. Kasi na-interview namin the other day si Yoli, the Vice President for Corcom of Globe Telecom. Sabi ko, how really... can you assure us na to the ends of the earth, so to speak, sa dulo-dulo ng mga Timbuktu, may connection, may connectivity. Don't worry, ito na yung bago naming fiber something. Ah, okay. So, ayan, they will help us kasi talagang dapat i-connect tayo. Pero kayo po, anong challenge ang meron kayo ngayon na inumpisan nyo na itong eGov? So, syempre po, wala naman pong perfectong technology, di ho ba? And, I agree. syempre, maraming agencies pa ho ang inaasahan namin mag-integrate. Gusto namin pong sumanib pwersa po sila sa amin at para po mabigyan natin ng ease of doing business ng ating mga mamamayan. Yung iba po ay mayroon pong technology hindi po compliant or Yes, kailangan hindi pa mag-innovate din sila o kaya naman po lumang-luma na yung Luma-luma, technology oo. nila, nahirapan Pwede po sila mag-integrate. So, ang goal namin ay asistahan din sila isa-isa. No? Kasi ang pangarap natin po in the future, pag sinabi mong government, dapat mabilis, dapat madali. Tama. Dapat walang pila, walang red tape. Di Yan, ba? ako. Kasi diyan naman nanggagaling po ang red tape eh. Kapag mahaba pila, sisingit ka, nagsisimula, naging kultura na natin ng Dapat maalis na singit-singit, yung ganyang kultura. under the table, mga ganyan. Palakasan. Palakasan. Pero, ka lang naman eh. Tama, Compliant Loli. ka. Pero kung Comply ka lang. digital na tayo, Yan na. 'di ba? At least we were able to avail na po yung services without layers, walang bridges. Yusek, kamusta yung kasi 'di ba? So ngayon marami ng users ang eGov app. Kamusta po yung security po ng Yeah. eGov app? Paano po kaya kami Secure pong ba mga tayo? digital users, paano po kaya ina-uphold ni eGov app yung data protection pati po yung privacy ng personal information namin, sir? As a technologist, kasi kasama ko din si Mel at kilala ko si Mel na one of the elite cybersecurity expert talaga Yes, yan. anti-cyber. Ako po, unang-una po talaga yung cybersecurity as one of our, hindi lang po siya secondary priority, talaga pong priority po utmost, ito. primordial. Kasi alam namin, na isang beses lang mahak ang eGov, wala na. Yung aming Lahat ng credibilidad server. namin, yung ako mismo, di ba? Yung aming team. Right. So, ang ginawa namin talaga nung nag-umpisa kami, number one, nag-full encryption kami. Yan. So, What does that mean in layman's lahat ng terms? PII, lahat ng Okay. personal information namin,
yung first name, last name, middle name, email, address, mobile number, hindi po kayang basahin po yan sa database. Naka-encrypted po yun. Naka-encrypt siya. So, kahit na ma-hack po yan, wala pong silbi yung data. Walang mababasa, number one. Yan. Number two, syempre nagdagdag kami ng mga layers of security na. Di ba? So, yung cloud security namin, yung infrastructure security galing. namin. Wow. So, imagine mo, kailangan mong tumawid muna dun sa physical infrastructure. Layer. Kailangan ma-hack mo muna yon, makuha mo yung mga whatever keys, Hindi ganun kadali. whatever Right. security ng, halimbawa, yung aming credentials, Right. database, etc. Pero kahit pa na makuha mo yon, pag open mo ng database, wala ding silbi. Kasi Ayun. naka-full encrypted kami. So, ito po yung priority ho talaga namin, Mel, talaga. Since day Ayan, one assured talaga. tayo. Ayan. Digital so, user. Yusek, maraming salamat for actually clarifying that. Kasi, syempre, kami naman, minsan meron tayong mga naririnig, o kapag minsan, pag government service, baka hindi ganun ka-secured. So, ayan, mga kababayan, narinig nyo straight from Undersecretary Dave Almiron kung gaano ka-secure ang eGov app natin. Assured tayo. Siyempre po, we cannot naman po reassure, no, na talaga pong secured lahat-lahat po ito, no. Ang challenge namin dito, Mel, ngayon, siyempre, maraming agency na nag-i-integrate sa eGov. Wala kami pong... Baka magka-traffic, hindi naman kaya. hindi na po alam yung security po nila, no. Ayun. Like po yung mga... actually, sir, papunta na ako Oo, sa yung tanong bitas. na yan. Oo. Nabasa mo ko. Yes, papunta na ako dyan. Oo, paano? Hindi pa sila fully integrated. Oo, kasi po, How do we do that? mag-integrate sila sa eGov, pero kasi po ang eGov, Loli, ang data kasi, kanya-kanya pa din yung mga agencies na nagme-maintain, wala sa amin. Okay. Halimbawa, nag-click ka ng PhilHealth mo, nasa PhilHealth ang data mo. Pag nag-PhilHealth ka, halimbawa ng national ID mo, naka-PSA yung data mo. So wala po talaga sa amin yung data, no. Pero sa mata po ng ng users, parang napaka-unified, parang isang isa app lang. lang, Oo, nandun na isa lang. lahat, no. Seamless siya. Yeah. Yes. Ito po yung tinatawag na platform namin. Ito po yung pinakamalaki. Ito po yung tinatawag na eGov DX. Ito yung tinatawag na eGov Data Exchange Platform. Ah, Ito po yung okay. engine. Ito po yung engine ni eGov Super App. Ayun. Hindi Super po duper. hindi po bida si eGov sa technical. Ang bida po dito yung eGov DX. Siya po yung nagko-communicate sa sistema ng mga iba-ibang agency. So parang ito yung core platform or the engine. Correct. Without Okay. sharing Power. of information. Yes. Ayun. Without them disclosing any information sa amin. So ang concern natin, how secured are the government agencies? Opo, paano po? Di ba? Like, Oo, kasi sir, ang dami naka-interface sa eGov app so, po. example, one of the, not to mention the agency, nagkaroon sila ng parang glitch that time, di ba? Naka-integrate sa eGov. Ito yung mga reporting system, yung magko-complain ka, mag-report Opo. ka, ganyan, no? Pero, wala sa amin yung data, wala sa amin Baka yung masisi security. kayo nun. Yung nga po, so nagkaroon ng balita na, baka si eGov ang nahack and the like, no? Kaya ngayon, naghihigpit na rin kami. Ayan. So, ang paghihigpit namin ngayon, before kayo mag-integrate sa eGov, kailangan tumawid ka muna sa BAPT, yung vulnerability Tama, sir. assessment testing Opo, natin, check namin yung security nila. Saka meron na kaming protocol ngayon before activating other services na eGov. Opo. Can we divulge that? Hindi pa. Can we say that? Actually, nagkakandak po kami ng kasi we would like to engage also the IT community, Okay. pati mga cloud services namin, di ba? Yan. Ano ba yung mga nakakarga sa amin? Akala kasi nila, e-government lang po yung inasistahan namin, Inassist. DICT Yung pala lang, hindi po. Ang inasistahan po namin ay nasa 1,000 mahigit po na government systems. Dami. Halimbawa, Mel, yung aming AWS Cloud. Di ba? Nagkaroon ng issue na akala nila ba't naman ang mahal-mahal na binabayaran ng DICT sa AWS? Hindi alam ng ating mamamayan na hindi lang pala amin yon. Naka-host po sa amin ang mahigit 30 na agency. Oh, Dami ayun naman rin. pala. 30 na agency. Dami. So, ang laki po ng And it could tipid. be more. Ang laki ng tipid ng gobyerno. Kasi po kung hahayaan mong bigyan po ng budget isa-isa Isa-isa. ang mga Ang government laki yun. agency, nako, billion-billion po yan. Yes. Laking Oo. savings. Ang laki ng savings po. Nakapasalamat tayo mo. At saka USEC kasi yung standardization din ng mga technical framework Hindi siya masusunod. So, kanya-kanya. And of course, the expertise, the capabilities, the readiness. Readiness. Diba? For them to support. So, ibang usapan din po yun. Nako, ibang usapan yan. Wala. Magpa-part 2 and 3 and 4 and 5 kasi it's not in one sitting that we can all understand this. But one last question siguro po. What should Filipinos look forward po from DICT amidst the current issues and challenges that the department is facing now on digital infrastructure, its governance? Ano po? So, maigting po ng yung bilin sa amin ng mahal na Pangulo na dalhin ng gobyerno malapit sa tao. Yes. So, tanggalin ng pila, tanggalin ng red tape, tanggalin ng corruption. So, napakaliwanag po yung aming mandato po sa DICT.
lalo na po sa eGov Office, ang digitalization po ay isa pong tools para po magawa po natin ang mga ito. So inaasahan ho ninyo na we will be adding more features sa eGov app. May mga time po na mag-auto update yung app. Ibig sabihin may bagong Pwede. feature po yun. Yes. So exciting po yun. Oo. So abangan po ninyo yung mga iba-ibang mga announcement po namin. Every month po, meron po kaming bagong feature na i-add po sa ating eGov app. Para po balang araw po, pag hindi lang para sa atin to, para sa susunod na henerasyon, Next generation. na kapag gobyerno po pinag-uusapan, dapat po hindi po Fast pahirap. service. Dapat ang gobyerno po ay talagang malaking tulong po sa atin. Nakakatulog pa po ba kayo niyan? Kasi every single For moment, being a Superman on your in toes. technology. My gosh. Sobrang inspired po yung ang eGov team po, no. Alam mo ninyo ay kami po ay basta po nakikita namin like ngayon, nakikita namin sa dashboard na grabe, daming gamit ng eGov. Parang yes. masaya-masaya kami Yes. na uy, ang daming gumagamit, Oo, di ba? Uy, ang daming hindi na pumipila. Ang dami nang hindi nahihirapan sa gobyerno. So, yun pa lang ho malaki pong Accomplishment. pambawi na po ng pagod yun, Loli. Miss Ayan. Loli, ang eGov app, umani yan ng award sa Award. international. Naku, Engineer Gildon, Gildon. Palakpak naman dyan before we... Oo. At madami pang dadating. Of In a course, 60-seconder. of course. Ang bilis talaga. We have magbabayad ako overtime. Ano ba po ang message of hope? Well, sa akin po, no, ako mismo as a Filipino, alam mo ninyo nung nasa private po ako, isa po ako sa katulad po ninyo na nagreklamo sa napakarami pong mga problema po sa government services, no. But this is something that could encourage us that the government is really working for us. That the government is really doing its best na mabigyan tayo ng maayos na buhay para instead of mapahirap ang gobyerno, we can spend time with our family, 'di ba? Na kapag government services po dapat hindi na po mahirap, no. So rest assured po that your eGov family, your eGov team will do more in the next succeeding months, succeeding years po para po mapagsilbihan natin ang mga mamamayan, better services for the people. Very well said. Thank you, Yusek.